Naubos na naman ang commercial feeds ko at bibili ako ng Gallimax 21 at Integra 4000. 3,845 pesos yung nagastos ko sa 100 kilos na commercial feeds. Yung purpose ng commercial feeds para maganda yung similya na napuproduce nila. Habang nabibiyahe, dapat meron tayong merienda. Ito yung parang french fries sa amin. Taro chips lang po yan at 5 pesos yung isa. Kahit umuulan, hindi kailangan mangamba kapag kasama ko yung multicab. Matagal ko ng partner tong multicab na ito. At ngayon, bumili ako ng screen para sa brooding pen natin na ipapagawa. Merienda muna tayo ng saging. Dahil sa sikat ng araw, hindi ko nasalo yung saging na hinog. Masarap pa naman to. Mas tayo ngayon dahil sobrang itim ko na. Ayaw ko kasing bumaga yung balat ko. Katulad sa uling, kapag nasobra ng init, bumabaga. Napaka-healthy ng merienda dito at libre pa. Saging. Sab-a kung tawagin sa amin. Sa lugar nyo, anong tawag nito? Yung mga balat nito, pwede ipamerienda sa mga alaga nating manok. Papakita ko sa inyo. O, saging kayo dyan, mga manok. Kunting saging lang, pero gustong-gusto talaga ng mga manok natin. Kahit balat lang. Kapag may mga reject na saging, pinapakain din namin sa aming mga alagang manok para makatipid sa patuka. Maghahabulan niya sila hanggang maubos. Magbibigay ako ng merienda ngayon. Duck layer to, pa-expire na, galing sa mga poultries. Bimeg. From 1,000 pesos hanggang 1,200 pesos yung isang sako nito. Pang merienda, pampaitlog na rin. Tested and proven na talaga yung duck layer dito sa manukan natin. Kahit pampato, pwede po sa manok. At subok na subok, napakaganda ng resulta. 1.5 kilo yung ibibigay ko ngayon sa breeding pen number 3 natin. Kaya itong merienda nila nagkakalaga ng 30 pesos. Madami kasi akong orders ng mga sisiw ngayon, kaya babanatan ko ng papakain ng pampaitlog sa kanila. Hali na kayo, hali na kayo. Pero sa totoo lang, hindi naman nakikinig yung mga manok natin. Talagang alam nila, papakainin natin sila, kaya dumadayo sila dito sa atin. Maganda magbigay ng pampaitlog na feed sa mga manok natin kapag mainit yung panahon. Ito yung tsansa na mas mapabilis natin yung produksyon natin at marami tayong mga harvest. May manok na nangingitlog, papakainin ko muna. Pero pag hindi pa naman breeders yung manok nyo, huwag yung bigyan ng ganitong feeds. Ganyan kagana din sa probinsya. Napakamura ng patuka. Kung hapon at umaga naman, yung binibigyan namin ng patuka dito is yung commercial feeds natin tsaka nahuluan ng mga organic feeds. Alam nyo naman siguro kung gaano kamahal yung commercial feeds. Sa breeding pen number 3 natin, may mga decal brown dito, barred plymouth rock, Jersey Giant, meron ding Rhode Island Red, Black Australorp, merong Sussex, merong Saso, merong Hubbard, meron ding Brahmax, merong Naked Necks, meron tayong Yellow Copper, makulay dito sa breeding pen number 3 natin. Yung purpose kasi nito makapag-produce ng hybrids. Bigyan natin yung tumatambay sa gilid, oh. May decal brown din dito. Madaya ka, gusto mo sa balde talaga. Bibigyan ko muna yung sa gilid. May mga manok din kasi talaga na mga loner. Or yung mga mahiyain. Grupo-grupo kasi yung matatapang, grupo-grupo din po yung matatakutin. Yung light Sussex natin, oh, kasama yung mga asawa niya. May Hubbard, may Jersey Giant. Every automatic feeder, may mga lalaki yan at yung mga asawa nila kasama nila. Oh, mapapasana all na lang kayo dahil maraming asawa yung rooster. Sana all! Dito naman tayo sa iba pang mga mahihiyain na manok. May Rhode Island Red dito kasama yung mga grupo niya. Grupong mahihiyain din to. Yung kabilang breeding pen gusto na rin kumain ah. Sobrang ganda panoorin ng mga manok natin kapag malalakas silang kumain. Ibig sabihin kasi niyan healthy. Pero take note, huwag magpapasobra sa pagkain dahil magkakasapola sila or sobrang taba sa kanilang ovary at hindi po mamumuo yung itlog doon. Hindi kasi to katulad sa ating mga lalaki. Kahit magiging sobrang taba tayo, hindi mawawala yung dalawa nating itlog. Char. Patapos na rin silang kumain dito at magbibigay na rin ako sa breeding pen number 2 natin. Dahil patapos na yung iba, meron naman ditong isa, mangingitlog na. Ito yung bunga ng ating pagmemeryenda sa kanila. Yung iba, pumuputak-tak. Ibig sabihin dyan, mangingitlog yan or magpapamate sa lalaki. May nakita kong itlog dito. Ganito ka-fresh yung itlog kapag bagong-bago pa. Kita nyo naman, mamasa-masa pa. Ganito ang kulay ng itlog ng decal brown. Sino kayo ng itlog dito? Ikaw ba? Oh, maraming salamat sa'yo. Oh, sa'yo na yan. Ganda ng decal brown, no? Dahil very good kayo na side, dito ko ibibigay yung mga hindi naubos na 1.5 kilos na duck layer. Bago ako alis dito sa breeding pen number 3, syempre harvest muna ako. Nagpakain ako eh. Namunan ako dito, ibalik niyo yung pera ko. Syempre, ibabalik yan ng mga manok natin sa pamamagitan ng pag-produce nila ng itlog. Dito naman tayo sa kabilang pugad, check natin kung may itlog. Kapag wala talagang itlog dito, kakatayin kita eh. Oops, relax lang. 3 to 4 times a day kami nag-harvest dito ng itlog everyday. Kaya masasabi mo dito, pera na, naging itlog pa, naging sisiw pa. Dito naman tayo sa mga Black Australorp natin.
Isa sa mga sumikat na breed dito sa Pilipinas ay ang Black Australorp from Australia. Sa mga mahihilig ng itim na manok dyan, Black Australorp yung marerecommend ko sa inyo. Mura kasi siya at maganda din po yung pangitlog at yung kanyang karne. Very shiny din po yung balahibo niya katulad ng Jersey Giant. Kaso mas maliit lang ito kumpara sa Jersey Giant. Pero sa meat and egg production, hindi ka ipapahiya ng breed na ito. Nagproproduce ito ng light brown eggs tsaka brown eggs. Maganda din ang resistensya ng mga manok na ito. Tignan natin ang mga itsura ng mga manok natin kung gaano sila kagana dito sa duck layer na binibigay natin. May mga kalbong manok dito na hens. Nagmumult din po kasi yung manok at may nakita kong itlog dito. Ang ganda talaga ng pagmamanok, bumubunga ng itlog palagi. Siguro may oras na to dito, kaya ito na yung itsura niya. Kunin na agad natin to at imbak. May kalbo din Black Australorp dito. Nakakalbo sila dahil nga molting nila at minsan napapansin ko kapag paborito sila ng rooster, makakalbo yung ulo nila at saka likod nila dahil nga malalaki yung mga roosters natin dito. Dito naman tayo sa ating mga native chickens. Basta manok na native talaga yung iniisip ko palagi, tinola at saka lechon na native chicken. Pakitaas naman ang mga kamay dyan kung sinong gusto ng ganong luto. Don't worry, matitikman nyo rin yung mga lutong ganyan kapag napatay na tayo ng restaurant. Doon sa restaurant tayo, ipapatikim din natin kung gaano kasarap yung mga heritage chickens. May 4 silang pagpipilian. Native chickens, heritage chickens, upgraded native chickens, at syempre mga frozen na manok. Frozen products natin galing dito sa farm. Dito naman tayo sa mga Rhode Island Reds natin from US. Mga native chickens din naman itong mga ito, kaso nga lang sa Amerika. Sa ngayon, Rhode Island Red isa sa heritage chickens na sobrang mabenta. Ikaw ba naman, may manok na pula? Kaya yung iba naaakit talaga. Malakas din po ito mangitlog at maganda din po yung karne. Oras na para maningil, itlog yung sisingilin ko. Dito din sa pagmamanok, para nagpapautang ka ng feeds, maniningil ka ng itlog. And syempre may mga incubators kami dito para magiging sisiw yung ating mga itlog. Mas malaki kasi yung kita sa sisiw kumpara sa itlog. O binigyan ko na kayo ng idea ha. Sa ngayon, meron tayong 500 plus na sisiw dito. And lahat yan, bayad na. Sa ilang buwan, kaya kong paramihin yung mga manok natin. Kaso nga lang, sobrang dami din po ng buyers dito sa atin. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga dumadayo dito kahit malalayo. Sa mga gusto magsimula sa sisiw, dapat alam mo kung paano alagaan ito. May mga videos tayo sa YouTube and Facebook about sa pag-aalaga ng mga sisiw. Ito na yung brooding pen namin, pang pobre style lang po ito. Kayang-kaya nyo yan. Yung iba niyan, si Papang lang po yung gumawa. Yung iba pinagawa ko, 700 pesos. Yung mga darating natin mga brooding pen, mura lang din po yun. Papakita ko sa inyo pagkatapos ng ating brooding pen. Vaccinated na rin yung mga season na pinapalabas namin dito. Nagbibigay kami ng permit to travel sa mga bumibili na malalayo dito. And syempre, itong manukan natin, kumpleto po sa permits. Kaya walang magiging problema dito. Ang cute ng sisiw, oh. Kasing cute mo. Charot! Meron akong ini-introduce na game app sa inyo. Ito yung pala yung nilalaro ko. Kapag hindi mo gusto yung game app na to, pwede mo nang skip yung video. Ito ang Game 8. Sobrang solid netong Game 8. Lalo na yung Party Night na slot machine. Ilang beses ako nag-big win. Kasi ang ganda ng kanilang multiplier. Kasi ko yung pipili kung ilang spins. Mabilis din yung cash out. Nasa comment section ng link. Just gamble responsibly.